DA Secretary. Pakinggan natin. Production. I'm a producer in my past life. While I import, but I produce a lot more. So I believe in the Filipinos can produce more. Yan. Yan yung isa sa nagustuhan kong sinabi nitong DA Secretary. Ha? Teka muna ha. Okay, hindi ko siya pinagtatanggol. Pero ako lahat po binibigyan ko ng chance. At gusto ko tong narinig kong sa sinabi niya. At sana this time tumama na si Marcos ng pagpili ng sekretary. Dahil isa sa nagpapababa kay Marcos ay ang pagpili niya ng mga sekretary, mga palpak. But this time, let's give a chance. Okay? Ang sabi niya, I'm a producer ng pelikula. Pero ano bang pelikulang ginawa nito? Hindi, producer siya. Nung tinanong ang kanyang plano sa pag-aangkat, sa past life niya, ibig sabihin sa experience niya, producer siya. Hindi siya nakaasa sa import. Hindi siya nakaasa sa pag-aangkat. At naalala niyo po, nung mga nakaraang live natin, yan ang sinisigaw natin kay Marcos na siya ay mag-resign na at tigilan na yung pag-aangkat at siyempre magtalaga na ng makaka-focus na totoong sekretary. At ngayon, siyempre, ngayong hindi ko alam kung nakinig si Marcos sa atin or hindi, pero natupad yung hinihiling natin na siya ay bumaba na bilang DA Secretary at para siya ay makapokus doon sa kanyang trabaho at ang merong makafocus mismo sa Department of Agriculture. Kaya wag muna natin soplakin. Kasi baka mamaya, ayan na naman kayo eh. Magmumukha tayong dilawan na soplak lang ng soplak. Magmumukha tayong makabayan black na soplak lang na soplak. Magmumukha tayong mga kaliwa na soplak na soplak. No? Sabihin, ayan na nga, sinunod na kayo, pinakinggan kayo, nag-resign ng DA Secretary, ngayong naglagay, ayaw niyong bigyan ng chance. Kaya bigyan muna natin ng chance. Bigyan natin. At siya ay may experience, di umano sa kanya. Galing sa kanya, na ang experience niya ay sa kanyang negosyo. At ang balita ko ay bilyonaryo to. So ibig sabihin, alam niya yung sinasabi niya. Alam niya paano kumita ng pera sa pagiging negosyo, hindi sa pagiging politiko. Sa negosyo na kumita siya by producing. Ibig sabihin, hindi nag-aangkat. At yan po ay isa pa sa gusto natin. Yan ay isa sa sinisigaw natin. Hindi mag-angkat para ang matulungan natin ay yung mga magsasaka natin. Ang mga local farmers, mga local producers. Yan, yung mga nag-aalaga ng mga baboy, mga lahat-lahat dito sa atin. Para silang matulungan bago yung iba. At ang balita ko dito, sa sinabi niya, ay hindi raw babawasan ang taripa ng mga imported. Kasi pag ang epekto po nito, pag binawasan mo ang taripa ng mga imported, mahihirapan mag-compete yung mga local natin. Kasi masyadong mura yung imported, yung local natin tatamaan. Yun po yun. So, pag hindi ibinaba at hindi mag-aangkat ng marami, magiging masaya yung mga local producers natin, mga local farmers. Okay? So sana yung sinasabi niya maganda basta totoo. Antayin natin, hindi naman tayo maghuhusga niyan. Ang maghuhusga niyan yung mga magsasaka kung sila ay nasayahan. Antayin muna natin kung tama makakapag-produce tong tao na ito. Itong secretary nilagay ni Marcos, kung siya ay makapag-produce, definitely matutuwa ang mga magsasaka sa kanya. Definitely matutuwa yung mga producers ng manok, baboy, baka. At mapipigilan ng angkat. Definitely hindi matutuwa yung mga yan kung tuloy-tuloy ang angkat at tuloy-tuloy ang smuggler. So sa madaling salita, ang totoong barometer, ang totoong paghuhusga, kung talagang nahinto ang smuggling or nabawasan significantly at nabawasan ang pag-aangkat, magiging masaya itong mga binanggit ko. Yung mga magsasaka, etc., etc.
So, antayin muna natin. Okay? But definitely, yung sinabi niya ay base sa kanyang experience bilang negosyante. At baka naman, nakita ko nga yung post ni Jason sa yung kanyang experience bilang negosyante ay baka naman makatulong dito. Ngayon, kung makatulong, again, uulitin ko, tapos na ang problema. Ang iisipin na lang natin yung iba, gasolina, etc., etc. Pero at least, yung pang-araw-araw na kinakain natin, bigas, baboy, manok, bumaba. Kahit nga yung baka, hindi na eh. Kasi talagang pangmayayaman niyang baka. No? Mga isda. We'll see. Ha? We'll see po. Tingnan natin kung paano gagawin. Ngayon, ako personally hindi ko alam kung paano niya gagawin na pipigilan ang mga smugglers. No? But let's allow him to do his job. And then we will be critic after this this year. Kasi November, December na lang naman eh. Makikita natin ang resulta talaga niyan. So, but then we have to import when it is needed. Bukod dyan, inatasan daw siya ni PBBM na ituloy ang laban sa smuggling at hoarding. Gayon din ang umano'y korupsyon sa kagawaran. Pero wala pa namang munang balasahan ngayon. Yan. Ito na naman yung about sa smuggling. Again, honestly, ako medyo hindi ko alam kung, to be honest, sa tingin ko hindi niya masusugpo yan. Yang smuggling. Kasi ang dami na nag-attempt niya ngayong administration, wala namang nangyayari. Sa totoo lang, no? Pero I want you to prove me wrong. I would rather be wrong and be humiliated, mapahiya sa sinasabi ko na hindi mo kaya, kaysa naman maging tama ako, pero nagsasuffer naman yung ating bansa. So, hindi importante rito kung ano ang paniwala ko. Ang importante dito, sir, yung production mo. We will look at the result. Production. It doesn't matter kung kami ay naniniwala o hindi. Pababain mo ang presyo and make sure masaya ang mga magsasaka, happy tayong lahat. Di ba? Kasi may mga kaibigan tayong mga magsasaka. Pag sila ay naging happy, malalaman ko. Antayin natin. I don't have any real hand proof. I will be creating my own intelligence group. So we O yan, magkakaroon siya. will be, well, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. Yan, ito mga rally. Hindi ko talaga type yung mga parally-rally na ganyan. Pasensya na po hindi ako mahilig sa mag-join ng rallying ganyan. I mean, hindi ko sinasabing mali, no? But I think it's ineffective. No? Yung mga makaliwa, taon-taon na lang nagrarally. Lahat naman ng dumang administrasyon nagrarally sila eh. May nangyari ba? Wala din. Sa totoo lang, may naitutulong ba yung nagrarally? Mas mabuti pa, lumapit kayo sa social media, isigaw ninyo ang inyong hinaing. Mas maraming mararating. Kasi isipin nyo, magrarally kayo. Ilang kayo? Katulad niyan. Siguro nasa 20 lang kayo. Ilan lang ang makakakita niyan? Ilan lang ang dumadaan, nakakaperwisyo pa kayo sa traffic. Yeah. Kung kayo ay lumalapit sa social media at kayo nagsasalita, ang makakarinig doon, 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, kung malakas-lakas pa yung nilapitan mo, 100,000. Di ba? Ano mas effective?
Hindi ko po ako galit sa rally-rally, but excuse me po, I have my own style. Kung sa tingin nila tama 'yan, so be it. Pero para sa akin, hindi ganyan. I can do better sa mga bagay-bagay, ha?